did not like the fact that Rappler was saying this is a result of the president's dislike for Rappler. Of course not. It had nothing to do with his decision. To do that, he could have just sent armed forces to their offices and padlocked them, which has been done by other regimes. The president has never done that. She is not being prevented from exercising her profession as a journalist. None of the individuals behind Rappler will be prevented from performing their duties as journalists. You said that the issue on the SEC ruling against Rappler is not an issue of press freedom, but at the same time, during your speech, you were giving comments about the media and about Rappler and Inquirer na sumusobra na kami. So what does that mean, sir? You say that this is not an attack on media, but you also have attacks on media in your own speech. Let me give you an example. Huwag na tayo lumayo. Your inquisitive mind goes beyond its normal proportions. Boom, ayun na. You know, I just... tingnan ninyo yung a daily dose of your medicine. Bongo intervenes in the 15 billion. Who gave you idea he can intervene? Where is his signature? Where is your statement? And where is your even the point of reference? Sumandata, ang dami talaga sa yan. But look at... Alam mo, hindi ako mag-ibang pero bilyonaryo to. Sa totoo lang. Putangin dapat, tanongin niyo kung sino yan. Ito mga ganito. It seems to appear na intervening because of bad money. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programa Saksi sa Double B. Patuloy po ang pagkilos nitong IAC na ito, yung Interagency Council for Traffic. Ngayon naman po, nandyan sila sa Melusyon ng Pasay. Tinitira naman nila sa mga sandaling ito, mga tricycle. 2.5 minuto bago mag-alas 9. Mount de la Cruz, kamusta dyan? Pasok! Mike, sinimulan ko sa area ng Baclaran, napanatili Mike MMDA at IAC ang maayos na daloy na sasakyan sa Service Road ng Ross Boulevard sa Paranaque. Pinalikan ko, Mike, mula Airport Road hanggang sa harap ng simbahan ng Baclaran. Walang pasaway endod na lumagpas sa guhit na itinakda ng MMDA para sila makapagtinda. Nakikita namin yung video mo, malinis. Malinis, Mike, ang pasaway lang, yung pedestrian, yung mga tao naman ang pasaway. Baclaran yan ng araw ng Miyerkules sa simba sa Baclaran, ha? Mike, isang Himalayan, Mike, isang Himalayan. Himalayan, wala kang makikita nakaparada sa sasakyan sa harapan ng Redemptorist Church, yung Baclaran Church. At makikita mo, meron mga MMDA na nakapwesto at mga tao sa gilid. Disiplinado. Kaya pala eh. Ayan, tingnan mo. Maayos, Mike. Kaya naman pala na maging maayos. Baka masyado pa maga. Sana magtagal yan. Sana pang matagalan yan. Sana, Mike, tuloy-tuloy sana 24 oras. Sabi ng mga Inglesero, tulad ni Bong Nebriha. Sana mag-sustain ika. Napasabak siya kahapon, Napa-English si Bong. Natuwa kami ni Joel dito. Ang bilis pa na mag-English ni Bong paggalit. Oo, napasabak si Bong Nebriha ng MMDA, Mike. Pero Mike, yan yung Baclaran. Baclaran, maayos kahit pa paano. Pero pag sapit mo na ng Pasay, EDSA Extension, abay mapapansin mo, binaybay namin yung EDSA Extension, mapapansin mo, doon sa island, may nakapwestong 2 MMDA. Every 50 meters to 100 meters may nakapwesto, pagkabila hanggang sa gilid. Ayan. Hanggang sa gilid yan, inaabangan nila kasi iba kasi pag merong MMDA sa kanan, sa gilid, abay pupwesto sa kaliwa, tatakas. Pinapara. Para mga taga. Ngayon, island, may tauhan na ng MMDA. Katulad yung may tricycle, pinara yung tricycle at hinintuan ko, tinanong ko anong klaseng violation ang nalabag nitong tricycle driver. Sabi niya meron palang tricycle ban, Mike, dito sa EDSA. Bawal
bawal ang tricycle sa EDSA at yung mga pasaway, kanila nang hinuhuli. So Mike, hindi lamang dito sa EDSA Extension at Baclaran area, may operasyon ng IAC dito sa southern part ng Metro Manila. Maraming lugar ngayong araw na ito ang kanilang tinututukan. Ako si Mau de la Cruz, ng number 1 AM station sa Mega Manila, Super Radio DZWB. Oras po natin umuusad. Saktong alas 9 na po mga kapuso. Meron pong nadakip na miyembro ng New People's Army. Oo, nangongolekta. Naaktuwang nangongolekta nung tinatawag na revolutionary, nangongotong. NPA hindi pulis yan. Nung ang tawag nila doon, revolutionary tax. Ito po ay naganap dyan sa Minnesota ng Kidapawan. Dyan po yan sa may Mindanao, Rod Vega. Pasok! Mike, liwanagin ko lang, hindi pulis to Hindi ito nangangotong. Revolutionary tax. Ito'y revolutionary tax. Revolutionary, hindi yan revolutionary kotong. Hindi to kotong. Ng NPA. Pag hindi ka nagbigay, Pangulong Duterte, yung revolutionary tax. pag hindi ka nabigay, yan pa isang ginagagalitin ni Duterte. Sabi niya, nakikipagnegosasyon kayo ng kapayapaan, tira naman kayo ng tira ng revolutionary tax. At pag hindi nagbigay, susunugin nyo yung establishmento. Nung hinahinga ninyo. O kaya, kaya tatambangan ninyo. Pero dito sa Kidapawan City, Mike, mga kapuso, nadakip na mga tauhan ng PNP ang isang miyembro ng New People's Army habang nangongolekta ng revolutionary tax sa isang negosyante. Yung suspect, si Crisanto Dandan Oyaka, 29 years old, may asawa at residente ng barangay New Corilla, Makilala, North Cotabato. Ayon kay Chief of Police ng Kidapawan City na si Chief Inspector Romel Orilla, nagsagawa sila ng entrapment operation sa isang hardware sa mega market at akto sa lang ibibigay na ng negosyante ang pera sa suspect kaya agad itong hinuli. Matagal nang nangihingi ng protection money o tinatawag na revolutionary tax itong si Koyaka sa mga malalaking tindahan sa Kidapawan City at nagpapakilalang miyembro ng Guerrilla Front 72 ng New People's Army na kumikilos o nag-ooperate sa Kidapawan City at North Cotabato area. Sa ngayon ay nakapit na ang nasabing NPA member sa Kidapawan City PNP at nakatakdang sampahan ng kaso. Ako si Rod Vega ng number 1 AM station sa Mega Manila, GMA Super Radio, DZWB. Ito ang sama-sama nating pagiging ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Magkakaroon po ng pagdinig ngayong umaga sa Senado tungkol po sa, tungkol sa birthday boy, at tungkol ito sa Constitutional Convention sa Chacha, o Chacha, sa Constitutional Amendments. At paririnig po namin at mapapanood nyo po yan ng live dito po sa Double B, sa News TV, Radio na TV pa. Mga kapuso, didinggin. May kasabayan na pagdinig ng sa Kamara de Representantes sa House Committee on Justice na naman. Yung impeachment po ni Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Wag muna yon. Wag muna yung mga pagporma ng mga kongresista. Yun naman mga senador ang papormahin natin. Ayan, tatalakayin nila mga kapuso ngayong umaga. Ito pong panukalang baguhin ang konstitusyon at yung paraan po ng pagbabago ng ating saligang batas, mga kapuso. Hindi tayo makakalimot sa mga ganyan. Hindi dapat makalimot, mga kapuso. Pero kung nadadalas na po ang pagiging makakalimutin, yung kailangan paalalahanan na kayo ng mga petsa, ng mga tao, ng mga bagay-bagay na dapat gawin, etc. Mga kapuso, nakaka-stress yung pag may nakakalimutan. As in talaga nakaka-stress po yun, mga kapuso. Para po makaiwas, walang niyato si Michelle. Para po makaiwas, mga kapuso, sa pagiging makakalimutin, sa natural na paraan, hindi kemikal. Mag-Memo Plus Gold na lang kita araw-araw. Ang pangunahing sangkap po ng Memo Plus Gold ay tanim, Bacopa monniera. Herb po yun. Herbal supplement po ito, mga kapuso. Ayan, nakasulat to, Herbal Dietary Supplement. Bacopa monniera. Yan po ay natural na tanim po yun hindi kemikal. Memory enhancer. Pinag-iiting po noon ang dali ng kuryente sa utak, yung tinatawag na nerve impulse transmission sa utak. Para sa ganon, matalas ang memory at concentration, matalas ang focus sa trabaho, sa hanap buhay, yung mga bata sa pag-aaral, mga ganon ba, mga kapuso, para malayo tayo sa pagiging ulyanin pare-pareho, para malayo tayo sa pagiging makakalimutin pare-pareho, sa natural na paraan. Basahin nyo ng kumpleto yung kahon, nandyan lahat yung impormasyon, at pati na kung paano iinumin ito, puntahan nyo rin yung kanilang website. Araw-araw po ang pag-inom yan. Mga kapuso, at mabibili itong Memo Plus Gold sa lahat ng mga Mercury Drug at mga pangunahing mga butika nationwide para iwas kalimot,
mag-memo plus call. Tandaan po natin, lahat ng mga tao, lahat ng edad bata hanggang hindi na bata, lamang ang tao na may good memory. Alas 9:05 na po. Mga kapuso, maging maingat sa pagbiyahe, lalo na kung may dala kayong sariling sasakyan. Para safe ang pagmamaneho, i-check muna ang inyong sasakyan bago bumiyahe. Para masusi ang pag-check sa inyong sasakyan, gawing gabay ang acronym na Blow Baggets. B for brakes, L for lights, O for oil, W for water, B for battery, A for air, G for gas, E for engine, T for tires, at S for self. Ingat sa pagbiyahe at pagmamaneho, mga kapuso. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programa Chanting sa Double B. Sa balita, yan ang aming anata. Super Radio 594. Lagi naka-alerto. Serbisyo totoo. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang. Walang iwanan. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programa Chanting sa Double B. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programa Chanting sa Double B. Medyo mapapaga po ang... medyo andyan ka ngayon, Susan? Of course, oo. May balitawid si Clinton. At may balitawid tayo, mga kapuso, sapagkat dalawang pagdinig po tututukan natin ngayong araw na ito. Yung patuloy na pagdinig po ng House... Yung dalawang to, Uy, birthday ni Romel ngayon. Happy birthday, Birthday ni ngayon ni Kaka Eli Cruz Ramirez. Happy birthday. At birthday din kahapon ni Katunying Taberna. Oo, Anthony. Happy birthday, Katunying. At alam nyo, mga kapuso, dalawa po ang pagdinig ngayon eh. House Committee on Justice, yung patuloy na impeachment ni Supreme Court Chief Justice Sereno. At sa Senado naman po, mga kapuso, yung constitutional change, yung cha-cha, yung ano ba ito, Constituent Assembly, etc., etc. Nagpatawag sila ng sariling hearing? Oo. Kasi hindi na sila pinapansin ng congressman. Sabi nila, hindi porkit pasado na sa napakamababang kapulungan, pasado sa Senado. Mababa lang, Sabi Mike. nga, Mababa lang. Mababa lang. Mababa. Talagang mababa. Mababa. Napakamababa. Kagabi po, kung nanood kayo ng 24 oras, meron pong video doon ng isang pasahero ng tren ng PNR na binuksan po yung pinto habang umaandar yung tren. Akala ko doktor eh. Mukhang nakainom daw yata. Yan, lalaki yan. Mukhang yung nakainom ba yan o bangag? Nakainom ba?
Ayan, tignan nyo, yung mga nanonood ng GMA News TV. Ano ba yung book niya? Dahil sa mga sandaling ito, tayo po ay radyo na. TV pa! O, ayan, tignan nyo. Umaandar yung tren yan, ha? Tignan nyo yung lalaki. O. PNR yan, PNR. Malaking bulas, ha? Matangkad siya, o. Tignan mo. O, yan, o. Nabubuksan pala yung pinto ng mga tren ng PNR kahit ito umaandar. O, yan, o, tignan nyo. Parang Umaandar nainitan. ba? Ha? Nainitan, dumudungan. Delikado yan, ha? Ito si Carlo Mateo, may sariwang balita tungkol po dyan sa nangyari yan. Huwag gagayahin yan, mga kapuso. Ha? Buti nga may gate na eh. Oh. Nung dati mga biyahe kong Bicol, may umakit pa, naliligo eh. Ang naliligo. Yung, di ba bukas ang pinto Umaandar talaga ito, niyan eh. oo. Pagdadaan ka sa may area ng mga informal settler, bay may mag-aakit pa talaga papakita. Noong araw nga, hindi ba yung mga Oo. tren? Wala pa sa Bicos, wala pa sa Laguna, galing Oo. Pitiban. Makikita mo yung bubog ng tren, puro mga balot, Basura. puro mga basura. Tinatapon ng mga Pilipino doon. Bakit ganon? Carlo Mateo, pasok! Kulang na lang magpalit ng costume yung lalaki at akala ko magiging superhero. At pinaghahanap na nga ngayon itong pamunuan ng Philippine National Railways o PNR, itong pasahero ng tren na sa pilitang binuksan ng isang pinto ng bagon ng tren habang nasa kalagitnaan ng biyahe. Naging viral video sa Facebook ng For Lovers Only na may mahigit ng 1.1 million views. Kaugnay ng lalaking ito na makikita sa video at sa pilitang nagbukas ng pinto ng tren ng PNR noong 14 ng Enero, alas 6 ng gabi. Ito'y sa pagitan ng Espanya Station, northbound dito sa Sampaloc at ng Laong-Laan Station sa Maynila. Ayon kay Joe Geronimo, tagapagsalita ng Philippine National Railways, nasa legal department na ng PNR kung ano ang posibleng kaso na iharap laban sa lalaking nagbukas ng pinto ng tren. Dahilan upang malagay sa posibleng peligro ang iba pang mga pasahero. Halimbawa na nga rito ay yung marami ng kaso ng tinatamaan ng pato mula sa labas. At inaalam din ng PNR kung maaari ba nilang iban ito ang naturang pasahero sa pagsakay pa ng PNR train. Pinagpapaliwanag na rin kung bakit hindi napigilan ng mga personnel doon sa istasyon dahil nakainom ng alak yung pasahero. Kayong bawal na bawal pa lang nakainom ng alak sa alinmang pasilidad ng PNR. Nanawagan naman ang PNR sa iba pang pasahero na kapag naulit ang ganitong sitwasyon, agad nilang ipagbigay alam sa security personnel o marshals upang maaresto ang tulad ng ginawa ng pasaherong ito. Nilinaw din ang tagapagsalita ng PNR na sadyang madaling buksan ang pinto ng PNR train dahil isa itong safety pictures sakaling magkaroon na ng emergency situation tulad ng sunog ay madaling makalalabas ang mga pasahero. Ako si Carlo Mateo na number 1 AM station sa Mega Manila, GMA Super Radio, DWB. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. May balita mula sa Department of Agriculture, si Manny Vargas, sa ganap na alas 9:13. Manny Vargas, pasok! Mike, libo-libong mga fingerlings o yung tinatawag na maliliit na isdang bangus at karpa ang pinakawalan ng Department of Agriculture sa lawa ng mainit. Yan ay sa lalawigan ng Surigao del Norte. Layo ng pagkapakawala ng may 60,000 bangus o yung milkfish at 70,000 carp fingerlings na maparami muli ang isda sa lawa na pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga residente sa paligid nito. Layon rin ang hakbang na mapangalagaan naman ng populasyon ng isang uri ng isda na doon lamang daw nakukuha na kilala sa tawag na pihanga. Kaugnay nito, nasa 3 30-footer na mga patrol boat ang itatalaga sa lawa para tumulong na rin sa pangangalaga at pagbabantay laban sa illegal na pangisda. Namahagi na rin ang Department of Agriculture na may 125 mga bangka bilang ayuda sa mga lokal na mangisda. Ako si Manny Vargas sa number 1 AM station sa Mega Manila, GMA Super Radio, DWB. Super Radio! Sino? Sinong ano? Sinong government official? Naku Mike, may Senate hearing. Nag-umpisa na raw. Sorry hindi ako nambitin Meron pang sa Congress. Pwede Pero mo ba ito, ituloy? Sinong okay. ano yan? Government official, Oh. ang sinumbong na kay Pangulong Duterte. Na ano? Pala absent! Oo, sinabi ba ito 5 kahapon? beses na siyang absent sa mga board meeting. Mas marami pa Board meeting ng alin? Nung kanyang ahensya. Ano nga yung ahensya? Yung may hearing ng Senate, Mike. Oo nga, no? O, ito sinimparami lang mula sa Senado ko lang. Hindi paano nangyayari dyan? I'm sorry.
nagulat si Nipa eh. Pag sabi ko na sino, nabagsak daw yung Okay. Oo. Babae to. Babae? Ang kanyang pangalan may A eh. Ang kanyang apelyido, maraming A. Ano siya, chairman? Chairman? Kasama sa mga... Pinuno siya ng ahensya? Cabinet Secretary. Yan. Mga tanong ni Susan, ha? Maganda. Ano? Hindi siya cabinet secretary. Hindi cabinet secretary? Oo. Oo. Bilisan niyo yung Sino ba? Katunying, ha? Ang Undersecretary. si Katunying, nangako, tinutupad. Oo. Dapat mga ganyan na nasa gobyerno, eh. Oo. Oo naman. Ito ang Katunying, mga kapuloy. Salamat sa inyo, ha? Oo. Ba't ang dami? Bakit ang bigat nito? Bakit? Anong... Fiesta ba? Fiesta? Ayan, grabe ang bigat. Birthday. Grabe, sa ilang daw yan eh. Oo, akin lang to, ha? Oo, kanya lang, no? Ayan, Dedrek, oh. Ay, happy Padala ng birthday. Katunying kape, mga puso, oh. Bakla si mag-birthday. Katunying pa lang ito, ha? Wala pa yung Romel Seba dito. Oy, salamat sa inyo, mga iyo, ha? May buy one, take one ba kahapon? Pag birthday ba ni Katunying, buy one, take one? Hindi nyo ko sinabihan na sana nag-skaldo kami doon. Pastries, no? Pastries. Ah, Mga ganun bread, ba? mga bread. Tuwing birthday ni Katunying, tuwing Enero 16. Ha? Buy one, Sige, take one. next year. Sige. Next year. Handa kayo. Dudumugin kayo. Okay. Sino yan? Babae? Babae. Sandali, sinimpa namin, babae din to eh. Oo Paano naman. nangyayari dyan?